Marcos. Ay, salamat, Pangulong Marcos. Bakit? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo nagbabasa ng Facebook eh. Bakit nga? Yung isang dyan, yung pangalan kapamilya, nag-post. Okay. Sabi doon, sabi ni Pangulong Marcos, hindi na ibebenta ang bahay. Tapos, nakalagay sa baba, Duterte, hindi na bebenta ang bahay. Gulo-gulo. Oo. Kaya sabi nung iba, salamat Pangulong Marcos, di mo na ibebenta yung bahay. So, mabuti na rin. Ano? So, sa kanya na rin ako magpasalamat. Baka si Marcos, hindi kaya si Marcos nagbebenta ng bahay o... Kaya nga medyo yung nun, ay, nakakatawa. Caption. Oo. Pero grabe considering na yan na mainstream media, malaking kumpanya yan. Fake news pala itong mainstream media. Ay, teka, bago tayo magsimula happy birthday nga pala, Master Judea. Oh, Master Judea. Happy birthday. Happy 50th birthday at sana ay 50. 50. Oh, 50! Oh, ayaw lang umami doon. Balita ko nasa yata siya ngayon, out of town. Ano yung Bicol noon? Oo nga. Ba't si Panay ka? Sino kayong binabalik-balikan niya ron sa Bicol? Hindi ko rin alam. O baka may offshore account na doon. Ayan, sinend ko sa natin, GC natin. Baka pwede nyo i-post. Ayan, nakasulat dyan. Hindi pumayag si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibenta ang kanilang bahay. Baka idea ni Marcos siya magbenta. Grabe, no? Napaka-fake news naman ito. Oo, hindi yan ang pinagmamalaki nilang mga journalist. Oo, no? Sobra Kasi pwede yung yung kaper. Hindi, meron ako sinend natin. Meron yung headline ng ABS-CBN. Hindi ata kasali natin si ate. Oo nga. Nakalagay doon, hindi pumayag si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mali pa nga yung Ferdinand DN. Tingnan mo, yung pangalan pa, Ferdinand N. Grabe ka na yan. Akala ko ba matindi ang dyan, ang salaan. Meron daw sila, di bang yung... in-house na ethics. Pag ganyan-ganyan pa sila. Pambihira. Ito, kinumpleto pa yung pangalan. Hindi niya man na napansin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibenta ang kanilang bahay sa Doña Luisa Village, Davao City. Link sa buong ulat sa comment section. Tapos yung picture, Duterte rejects plan to sell Davao home. Kakaiba no? Di ba, ang bababa ng tingin nila sa mga vlogger, parang kesyo, pinabili lang ng suka, naging vlogger, nagkaroon ng cellphone, naging vlogger na, and so on and so forth. Pero sila, may mga ganito palang mga pagkakamali, no? Nailalathala, yun ang nakakatawa. Dapat nakikita nila yan, check sana nila. Mahirap yung linis-linisan. Tawag ko nga dyan, alias Linis si Risa. Ito, congratulations din sa DZAR. 100,000 na. Yes. So, share, like, di ba? Pero samantalahin nyo yan kasi next week wala na naman yan. Ang gurguro, huwag naman, kawawa naman. Ganyan sila pag umaabot na ng 100,000. DZAR 2.0. Napakabilis, napakabilis din. Maraming salamat sa mga bagong subscribers ng DZAR 1026 at saka sa mga luma ng subscribers na kahit nagurgurin yan, talagang pinupuntahan. Bumabalik-balik. At saka binabati namin yung mga subscribers na hindi basta-basta nabubudol. Yung mga matatalino nag-iisip na hindi nadadaan sa batiin natin yung mga nasa comment section. Nasa comment section sila Anharot, sila Nanay Morning Jew, si EJ Warrior. Yan yung mga talagang natin malulupit na mga banateros. Hindi ba si Anharot troll yun? Si Anharot? Hindi ba troll yun? Hindi, yan, napaka-loyal na banateras talaga niya. Pagpunta mo sa dahig, may papadala ako para sa kanya. Sige. Ano yun? Gamot. Parang sintu-sintu na rin. Sa TikTok niya. Anyway, eto na nga. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan sa issue ng kanyang tirahan. Nako! Sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nako! Marami na naman magre-react. Ito matapos kumalat ang balita sa social media na for sale daw ang nasabing property. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Naging laman ng usapan sa social media ang larawan ng bahay na ito na may berdeng gate na may karatulang for sale. Ang bahay na yan ang matagal ng tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City.
maraming netizens na naghayag ng panghihinayang lalo na't humaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court at pansamantalang nasa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo. Ayon sa panganay niyang anak na si Congressman Paulo Duterte, nalaman na ni FPRD ang issue kahit nasa kustudiya ng ICC. Og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Ayon pa kay Congressman Duterte, mahalaga sa kanilang pamilya ang nasabing bahay dahil ito raw ang kauna-unahang property ng kanilang ama. So ng imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba, nitubag naman siya nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay, unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay, dako daw. So mo to yung tubag. So di daw niya ipabaligya. Dagdag pa ni Congressman Duterte na tila simboliko na rin ang bahay sa mga taga-Davao at taga-suporta ni Duterte. Kanang balaya, dili na siya actually na masulting kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na, kaya nahimo na nilang atuhanan ng lugar. Lumalabas na tila naging pilgrimage site na ang bahay para sa mga Duterte Diehard Supporters o DDS na patuloy na bumibisita rito bilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ayon naman kay Congressman Duterte, kapag makabalik na sa Pilipinas si FPRD mula sa ICC custody, sa bahay na ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman siya maninirahan. Si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Kagabi lang, mga Matindi. partner. Pinag-uusapan natin Panganay yan. ba to? Panganay? Panganay. Yan pa, ang dami pa nga nagagalit sa atin sa bakit daw tayo nakikialam. Kung sila naman daw ang may-ari ng bahay na yan, at sila kanila nakatitulo, bakit hindi nila pwedeng ibenta? Ayan na nga, nagsalita na si Pulong Duterte. Napakaganda nung sinabi niya, banat ba, ang sabi ni Pulong Duterte, hindi na nga sa amin yan sa mga taga-Davao na yung bahay na yan. Kasi nga, yan ay simbolo na. Katulad ng sinasabi mo kahapon, na simbolo siya ng isang leader na hindi magnanakaw. Banat ba? Oo nga eh. Pero balita ko nagalit. May susuntok daw sa'yo. May susuntok daw sa'yo. Pero kasi meron akong video dyan kaninang umaga. Sabi ko nakalagay dyan, nagalit si PRRD sa pagbenta ng bahay. May mga nag-comment na troll, sabi, di naman nagalit doon sa video ni Pulong. Sa video ni Pulong. Pero meron kasing bumulong sa akin matabang ahas. Ay! Sabi sa akin, alam ba, tingin ko gano'n. Wala tayong magawa. Diba? So, yun ang sinabi ko. Ako ano lang naman, doon lang ako sa katotohanan. No? So, yun lang alam ko na gagawin ko. Teka muna, huli ata ako sa balita. Sino naman tumpot matabang ahas na ito? Medyo lang, grabe naman kayo. Nagda-diet na yung tao Si Jay Guevara, yun. Pero alam mo kung ako may pera, bibiling ko to. Tapos ibabalik ko sa Davao. Alam mo, may mga sagsasabi pa. Oo. Baka mamaya bilhin ng mga magnanakaw sa gobyerno yan, tapos babuyin lang. Oo nga Yeah. Dito to yun. Ako babalik ko yan sa Davao. Babalik ko kay BP Sara. Uy. Kung may pera lang ako Oo. Malaki to. Mahal siguro yan Maganda rin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi ni kompletuhin natin yung istorya kasi 1 week na hindi nagkaroon ng dalaw si Pangulong Duterte. Kasi nagkaroon ng NATO, di ba? Yung parang meeting ng mga superpowers dyan sa Europe kasama ng Amerika. So, walang dyan din sa Hague kasi yan ginanap. Walang dalaw si Pangulong Duterte. So, pakalungkot nun. Tapos biglang pasok si Pulong. Pagdating ni Pulong doon, ito pa yung babalita. Ikaw ba sa tingin mo si PRD, di ba galit? Buhay pa ako, bahay ko yan. Hindi ko naman binibenta tapos biglang ibibenta, di ba? Maaring hindi na sinabi ni Pulong na nagalit, pero ako yun yung initial na mararamdaman ko. Parang hindi na ba ako uuwi, di ba? Alam mo, feel ko si PRRD Bakit? Pareho kayong Pareho kayo Mga pinoproblema. Pareho kayo ng problema. Basta unawain natin si Tatay Digong nasa kulungan. So, let's go beyond ourselves. Hello? May tumawag, sasampalin ka daw. Susuntokin daw. Sasampalin.
Sige, tuloy mo. Hindi, yun lang naman. Kasi, eto, Wala tayong pakialam Wala. sa away ng Kasi, pamilya. Ito naman, alam to ng mga manonood natin. Alam naman nila talagang never nating binastos si Tatay Digong. Si Hanilet, si Ma'am Elizabeth. Wala tayong Wala binabastos. naman tayong, Talagang, hindi naman namin sinasabing kami malakas sa Duterte, pero kami, mahal talaga namin. Legit yung Hindi kami nag-ano na kami, totoong DDS. Hindi, walang ganon. Nakita naman nila na, umihip na lahat ng hangin sa kabila. Tayo, dito pa rin. Tsaka di natin binastos. Di natin binigyan ng kung ano-anong pangalan. Sino man sa kanila. Simula sa pinakamatanda hanggang bata, kaapu-apuhan. Wala tayong binastos. Kahit din yung mga insider, outsider, leftist, rightist, up and down. Kasi yung mga usaping, yung mga usaping love life, hindi kami hindi kami eksperto diyan. So usaping love life. Pero nandoon kami nakafocus doon sa issue. Unang ayaw natin yung magkawatak-watak tayo dahil dito. Pangalawa, yung focus talaga natin is may uwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ano bang diyan sa pakialam bahay nyo? niya. Sa inyo ba yung bahay? Hindi nga sa atin yung Hindi bahay. pala sa inyo yung bahay. Katulad ng sinasabi ni Pulong Duterte na yung bahay na yan nagsisilbing pilgrimage at yung bahay na yan nagsisilbing monumento. Simbolo na yan. Simbolo na yan. Kaya nga sabi nga ni Pulong, hindi na yan So, sa amin. anti-Hanilet kayo? Ha? Hindi. Wala nga kami pakialam kung hindi nga namin sino talaga may-ari niyan eh. Pero the fact na ayaw ng mga anak na ibenta ito, ayaw ng panganay na anak na ibenta ito, at yun din ang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang pag-uusap, ibig sabihin, na tayo? Back to normal na tayo ulit. At least hindi na ibibenta. Naging issue lang naman kasi ayaw ng mga tao, hindi naman ayaw. Wala naman tayo magagawa kung ibibenta yan. Pero tayo, medyo nalungkot tayo nung nalaman natin na ibibenta yan. Diba? Nalungkot lang naman. Pero kung gusto nyo ibenta, ibenta nyo. Pero kung may pera ako, bibiling ko talaga yan, partner. Ano yan eh? Kumbaga parang, alam mo, narinig mo ba na binibenta yung bahay ni Jose Rizal? Hindi naman. Bahay ni Andres Bonifacio. Hindi nga natin alam kung saan yun. Mas matindi to si Tatay Digong kesa doon sa mga yon. Talagang laking sakripisyo ginawa ni Tatay Digong sa bansa na. Isipin mo, nagpakulong siya para lang mapagsilbihan ng mga Pilipino. Ganyan nagsakripisyo yan, taong yan. Buhay, kalayaan ang sinakripisyo ni Tatay Digong dyan. Ngayon, may mga binitawan kasing salita dito si Pulong na sabi nga daw is may bahay naman siya. Si Hanilet, may bahay ka naman. Ba't mo binibenta yung bahay ko? Parang gano'n ang sinasabi ni PRD. Ganun ba? Hindi ko na Hindi naman niya sinabi. Ba't hindi yung bahay mo ibenta? Hindi naman niya sinabi. Hindi naman. Pero ang sinasabi niya, may bahay naman siyang malaki. Bakit niya binibenta yung bahay ko? Kasi nga yung bahay na yan, galing mismo kay Pulong, pinamana pa pala yan ng nanay. Ay! Pinamana pa rin ng nanay sa kanya. Actually, 2 lupa nga yan. Yung isa sa kapatid, nabili na ni PRD. Ayun yung tanong ko kahapon. Pamana pa pala. Lihitin mong sa dugo. Pero meron talaga silang ancestral house. Yung ancestral house nila, every year, namimigay sila ng pamasko. Sa lahat ng mga taga-Davao, grabe pila doon. Parang dito yun eh. Hindi ba ito yun? Hindi dyan. Sa yung bahay ni Nanay Suling. Boss Dada, puntahan kaya natin to. Pwede. Hindi actually, ang dami pa nagbabantay dito. Ilang araw nga daw. Pinaalis. Nino? Pinaalis daw ng homeowners. Nagalit nga daw yung homeowners kasi pinaalis ng homeowners? Hindi naman namin pinapaalis, sabi naman daw ng homeowners. So, sino nga nagpaalis? Ewan ko, wala akong alam. Baka mahirap pasuntok. Pero ayun nga, hindi ko lang alam. So baka babalik ulit yung mga tao dyan para pero nakausap ko nga yung mga taga Davao. Pagka wala daw silang magawa, gutom sila, dyan lang sila pupunta eh. Kasi libre kape, libre noodles, libre tinapay. Itong lugar na to nakakatulong pa. Magbabantay lang ako saglit, kakain na ako. Di ba? Tsaka yung parang memories ng history, no? Parang may na yan, may ganun ng datingan yan eh. Again nung nalaman na lulusubin ito, dali-dali yung mga tao na nagpunta dyan. Walang humingi ng tulong, Dali-dali lang sila. May mga vlogger na, tulungan natin. Kaya nagsama-sama dyan. Pero sa pamilya, walang humingi ng tulong na, punta kami dyan, papunta kayo dito, bantayan niyo yung bahay namin. Walang ganun. Nagpunta pa tayo dyan. Ganyan kamahal na mga taga Davao.
Hindi lang si Tatay Digong, pati itong bahay na to, parang nakaka-relate sila dyan eh. Kaya importante sa kanila itong bahay na to. Lalong-lalo na, di ba, merong balita na interim release. Tapos kasi nga daw, nakakalungkot, wala si PRRD, kaya ibenta na. yun nga ang, Parang medyo mali yung ganong klaseng prinsipyo. Di ba kung nalungkot ka nga, you want the memory to retain? hindi, tsaka, ang sinasabi ng mga taga dyan, hindi naman daw siya doon nakatira. Na, di ba? O halimbawa, may binigay sa yung relo. Patek. Binigay sa iyo ng ex mo. Ay, hindi, asawa mo, halimbawa. Asawa mo na lang. Ilang patek? Ilan? Ewan ko, madami daw eh. Patek, di ba? Tapos, nakulong ka. Titingnan mo yung patek na relo, sasabihin mo, nakakalungkot naman itong patek, wala na nagsusuot, ibebenta ko na lang. Ay, wala na yung sentimental value. Di ba? Kaya nga dapat, itatago mo yun kasi, uy, ano ito? Sisuot niya to lagi. Yung suot niya, oo. So parang, ewan ko, parang sabit lang yung, kasi may nagsabi dito na parang baka lang nalulungkot, kaya ibebenta. So pag nalulungkot ka nga, di ba gusto mo yung memory na magstay? Hindi mo nga ibebenta yung mga bagay na tinulugan, kung saan kumain. Kasi nga, you want the memory to stay. Unless you want to erase the memory. Paano naman, kunwari yung memories Nag-message sa akin. Ino nyo. Parang may gusto manuntok. Yan, harot na naman. Sige, diretso. Paano kunwari yung memories naman kunwari, yung ex mo, niloko ka. Marami siyang gamit sa'yo. Anong gagawin mo dun sa gamit? Yung ex ko. Niloko ko. Pinagpalit ka. Yung iba, nagsusulian yan Coach Oli. Usually ganun, susulian Susulian ng gamit, di ba? Sorry ko na sa iya. Kasi... ganun nga. Ang example ni Banat ba, patek. Susuli mo. Isusuli ko. Kasi niloko mo ko Ang sarap naman siya. Penta. Ang sarap naman. Sabi nito ni EJ Warrior, baka kasi nasulsulan ng isang ahas. Pwede. Pwede rin hindi. Hindi ko alam. Pero hindi, ayaw lang ng paano ko ba sasabihin to? Hindi, kasi syempre, ayaw naman ng mga anak. Ayun. Actually, yan ang itatanong ko. Ano ba ang gusto ni Pulong, ni Kong Pulong, ni Mayor Baste, at saka ni BP Sara? Basta hindi sila naghihirap. Kasi nga, sa Davao, nabibigay nga sila ng lingap so, every time na, miski naman siguro ikaw, ang siguro, kapatid mo kami ni Banat, well-off naman kami. Tapos, meron tayong magulang, sasabihin mo, wala nang pambili ng gamot yung magulang natin. Ano magiging itsura namin? Parang pinabayaan naman namin yung tatay mo. Magulang namin, di ba? Di ba? So, ang punto rito is, well-off naman sila. Hindi naman sila nang mamalimos, hindi naman sila nanghihingi, hindi naman sila hindi naman sila, kumbaga, hindi naman nila sinasabi na sobrang hirap na hirap sila sa buhay. So, ayaw nila as much as possible na magamit talaga si PRD na kaawaan or kahit naman si PRD, palagay ko, ayaw din niya na. Kaya nga, gandang sinabi niya doon sa interview ni Baste, sa dulo, na parang, hayaan nyo na ako, huwag nyo na ako intindihin nyo na yung sarili ninyo. Di ba? Sinabi niya sa mga tao doon, ganun yun Ayaw na parang binibigyan siya ng importansya, binibigyan siya ng kahit... Actually, sabi nga niya, dapat wala ng tao dyan, mag-uwi na kayo, sinasayang nyo ng oras. Ganun na tao yan si Meron pa ako nabasa, ewan ko kung totoo sa Facebook lang, hindi ko pinansin, gananong ko lang Parang sabi, maghanap na kayo mga boyfriend nyo. Ewan ko lang, natin, ipa-confirm muna. Nabasa ko lang tapos... Ayaw niya kasi nung nakaka-istorbo siya. Ayaw niya ng ganun, di ba? Kaya nga, yung dating sa hagad-hagad, ayaw niya yung pinapara yung mga tao, tapos para lang padaanin siya. As much as possible, mag-helicopter na lang para diretso, wala nang sagabal sa... Ayaw niya kasi yung pa-VIP, yung ganun Yan si PRRD. Alam mo, sa totoo lang, eto
sabihin ko sa inyo, na-realize ko lang din. Noong 2016, 2015, iilan lang naman yung vlogger eh. Sa katunayan, eto, hindi sa pag-ano ito ha, ang talagang original vlogger lang noon, kami lang ni Mocha noon eh. Ayun, totoo. Sorry ha, pero that's the truth. Hindi, The rest, Nasubaybayan naman natin yan. bagong salta lang naman yung dress eh. Lahat sila, nung manala doon si PRD, doon na sila lahat nagtalunan. Ang mga kasama lang talaga noon, mga taga-Davao. Oo. Ayan, talaga mga legit yan. Okay, mga taga-Davao, siyempre, ang SMNI. Hindi, kwento mo na rin. Oo. Paano kayo naging connected ni PRD? Oo. Sino ba ang una mo talagang ano? Si Sir Bong Duterte, siya mismo ang kumontak through another friend. So doon kami so yan yung mga legit. Kaya nga magkakakilala kami yung mga OG na vlogger. Okay? Na magkakaano. Hanggang umabot na yung wala kang makikita dyan sa mga OG na yan na may angas. Wala. Ang nagsimula lang mag-angas niyan, yung tumakbo na sa Europa. Yan, isa yan nagsimulang umangas hanggang eventually nagtalunan na. Siyempre, nandyan na yung content. Nagtalunan na lahat ng mga vlogger. Pinagkakwartahan na. Pero alam na mga tao yang nangyayari sa pamilya nila. Alam na yung dynamics na yan. Sabihin, hindi na yan, hindi na lang pinag-uusapan. Hindi na pinagkikwentuhan, hindi na pinagchichismisan. Relevant din naman kasi. Oo. Pero lahat ng mga taga-Davao, lahat, sigurado ako si Pastor, alam din yan. Ng buong SMNI, alam niya yung mga nangyayari. Pero siyempre, private life na ni PRRD yun. Hindi na natin dapat pakialaman yun. Kaya nga, etong isang biglang pumasok na vlogger at akala mo napakaraming alam, maraming tumaas ang kilay, lalo na yung mga matatagal ng kilala si PRRD na, sandali, kakasalta mo lang. Dati kang Marcos loyalist. Ngayon ka pa nga lang nagkaroon ng picture with these people eh. Ngayon ka lang binulgar mo na yung lahat ng nangyayari sa pamilya. Ang punto doon, alam mo yun, hindi na nga chinichismis yan kasi nga para yung mga anak, hindi na mga tamaan. Diba? Hindi na, may dynamic sila eh. Diba? Meron silang, alam nyo naman yan eh. Hindi na pinag-uusapan yan eh. Biglang pumasok ito, at akala mo napakaraming alam. Diyan nagkagulo-gulo. Mag-aaway-aaway tuloy yung magkakapatid. Yung mga magkakapatid na supposedly nagkakaayos na. Di ba? Yun yung sinabi ni Inday eh. Nagkaayos kami nung nakulong ang aming tatay. Kaya nga may naidulot na maganda. Tapos pumasok siya doon, dumalaw siya, nagulo na. Merong isang vice mayor ang tinatakbuhan ni Inday Sara noon eh. Nung sinabi niya sa Davao sa kanyang speech na wala daw siyang personal na relationship with yung other sibling niya, which is ito nga si Kitty. Wala siyang personal na relasyon kasi nga hindi niya ina-acknowledge yung nangyari sa pamilya nila and so on and so forth. Pero nung nagpunta rito sa Davao, itong nangyari kay Pangulong Duterte na sa Hague, naging okay sila eh. So okay na eh. Maganda Sa Hague, naging okay. Mukhang sa Hague din magiging... Kaya nga sana, magtuloy-tuloy yung magandang relationship ng siblings. Kasi at the end of the day, di ba? Yun naman ang gusto natin At mangyari. wala tayong kinakampihan. Wala. Wala kaming pakialam sa mga yan. Kayo na ngayon, yun ang punto namin eh. Wala dapat tayong pakialam sa kanila. Dapat si Duterte lang ang bahala na si Pangulong Duterte sa kanila. Siya lang ang bahala. Yung pamilya lang niya, yung mga anak, sila nang bahala. Huwag na nating pakialaman at magmagaling na ang dami mong alam, na kesyo ganito, binabastos, ganito, ganyan. Wala kang alam. Yan kwento lang ng isang side sa'yo. Wala kang alam. Maraming kwento dyan. Galing nga ako, banat ba, sa Davao. At isa to sa mga tinignan ko kung apektado ba yung mga taga Davao dito sa awayan na to. Alam niyo, wala silang pakialam. Kasi alam na nila to eh. Yun na nga. Oo eh. Ito nga, kabago-bago lang, walang kaalam-alam, biglang pumasok. Ay! Meron akong si Alputera, si ganito, si ganyan. Akala mo, alam na lahat. Lahat po ng mga taga-Davao, alam na yung nangyayari. Isang beses siya na nakasama. Oo nga, alam na ng mga tao yan.
hindi lang madaldal kasi hindi nila kino-content. Hindi mo katulad na kailangan mo ng content kasi bobo ka. Yun ang totoo. Kaya sana, yun again wala kaming pinapanigan. Bakit to? Kasama nga namin si Kati B na merong kunong side daw. Wala kaming pakialam dun. We do not care whichever side you are. Ang sinasabi lang namin, tahimik na dyan. Huwag yun ang pag-usapan yan. Dahil wala naman kayong may dudulot na mabuti. Pero wala na, kalmado na yung issue na yan. Dito Siya lang na ulit, nag-iingay. pumutok na lang ulit itong dahil dito sa binibentang bahay. Actually, di na rin naman pinakikinggan yung mga patutsyata niya. Kasi na rin naman kumbaga, obsolete na kung pinag-uusapan mo yung same issue for 2-3 weeks already. Masyado mo nang ginagatasan yung issue na yan, di ba? Nagkaroon lang naman ng bago dito sa bentang bahay, which is good news dahil ayaw ni Tatay Digong, ayaw ni Pulong, ayaw din ng ibang mga kapatid. Siyempre, ayaw ni Pulong, ayaw na rin ng mga kapatid yan. Yun lang naman ang gusto natin. Hindi maibenta yan. So move on na tayo. Focus na tayo ulit doon sa issue at yung sa hangarin natin mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Anong update ba dyan? Ayan na nga. May time frame na ang legal team ni dating Pangulong Duterte kung kailan maaaring lumabas ang desisyon sa hiling na interim release. Alamin kung kailan sa report ni MJ Mondihar. Inaasahan na ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magiging isang mahabang legal battle ang kaso nito sa ICC. Nagkaroon na ng initial appearance si Duterte sa korte via video link noong March 14. Itinakda naman ang pre-trial para sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo sa Setyembre. Dito titingnan kung sapat ang ebidensya upang ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Wala pa namang desisyon ng ICC sa hiling na interim release ni FPRD. Pero ayon sa kanyang legal team, kahit anong bansa ay maaaring maging host country ng dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Positibo naman si Attorney Kaufman na agad maglalabas ng pasyang ICC sa request na interim release. Lalo't may edad na at may mga issue sa kalusugan ng dating Pangulo. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release, and then the judges will rule. Ayon sa Rome Statute, pinapayagan ng isang akusado na humiling ng interim release habang wala pang formal na paglilitis. Batay sa Article 60 Paragraph 2, maaaring pansamantalang palayain ang mga akusado kung mapapatunayang hindi sila tatakas, hindi siya makikialam sa investigasyon at wala siyang banta sa publiko o sa mga biktima. Ayon sa legal experts, isa rin sa mga ikinukonsidera ng ICC ang edad at kalusugan ng akusado na siyang binibigyang diin ng kampo ni Duterte. To the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Ayon pa sa Rule 118 ng ICC Rules of Procedure, kung pahihintulutan ng interim release, maaari magtakda ng mga kondisyon gaya ng house arrest, travel restrictions, regular na pagre-report sa mga otoridad o kaya mahigpit na surveillance. Sa huli, handa ang defense team ni FPRD sa mga testigong haharap sa ICC. Kaugnay na muna yung madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses in court, and these allegations will be put to them. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Partner, mahirap patunayan tong war against, yung war on drugs. Kasi even si DOJ Secretary Remulla na nagsasabi na hindi na nila ipupursu yung war on drugs dito sa Pilipinas. Kesyo wala na daw mga ebidensya. So, paano nilang ipupursu doon kung dito hindi nila kayang ipursu? It's boying. Hindi ko talaga malaman kung anong gustong gawin sa buhay. Kasi sabi nila, libo-libo ang nangamatay sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, wala silang ma-produce. Asa na yung libo-libo? 4 lang ata. 30,000 daw 4 lang. Tapos, susuportahan pa daw na kami magpapadala dyan sa dahig, susuportahan namin. Hindi nyo nga mga mapauwi yung nasa Israel ng problema at yung mga nasa Iran Pero tapos alam kayo mo, magdadala kayo doon. Bakit yan nag-ombudsman? Kasi yung ombudsman, fixed term. 7 years yan Oo, 7 years yan. So, alam niyang,
ano yan ugali ng mga Rimulya, yung magpaganon-ganon. Diba, nung last minute nga, nilaglag niya ng mga binay nung mananalo na si Duterte. So, yan. Eto, alam niyang patapos na si Marcos. So, saan naman siya pupulutin? Diba? So, sigurado yan, makakasuhan yan dahil nga sa mga ibang mga issue. Ngayon, kailangan niya nang puprotekta sa kanya ng 7 years. Imagine niyo 3 years pa itong Marcos administration. Tatagal pa ba siya 7 years? Yun ang tanong doon. Ewan ko lang, ha? Tapos, another 4 years, at least protected siya bilang ombudsman. Pero meron pang isang side dyan Posibleng protection din ni BBM. Kasi pag exit niya dyan, alam niya marami siya kalukuhang nagawa. So, siyang ombudsman, siyempre, Hindi na, kasi ang kampi-kampihan ombudsman, yung serving lang. Sitting. So, ibig sabihin, pwede nang, hindi na siya doon kakasuhan. Sa tunay na court na siya kakasuhan. Dahil hindi na siya public official. Public official lang kinakasuhan sa ombudsman. So, halimbawa, katulad nung sa kaso ni Herbert Bautista, nakaupo pa siya nung kinasuhan siya sa ombudsman. Oo, nung nakaupo pa siya. kung hindi siya kukuha ng ibang posisyon pa. Si BBM? Oo. Wala na yan. Baka nga lumipad magtago na yun. Magtago sa dami ng kasalanan yan, dami ng mga dinispal ko ng mga yan, palagay ko, kasama sa nila yung yung escape plan. Kasama yun sa kanilang plano. Kasi, alam mo yung galawang kay BP Sara, di ba, even si Tatay Digong sinabi sa atin yan, personally. Yung PI na yan, dahil sila magpinsan, gusto magstay. Gusto magstay sa gobyerno. Pero wala na malabo na yun. Kasi wala na silang monopoly sa dahil Pati sa Senado. Medyo... Pero alam mo, isa pang dyan, kaya siguro papasok sa ombudsman yan. Tandaan nyo, may maraming kaso, pati kapatid niya di ba? Alam ko pati kapatid niya, pati sila Torre, lahat ng involved doon sa nangyari sa KPRRD sa The Hague. So malamang sa malamang, dismiss yan. Pag yan ang ombudsman. Di ba? I-dismiss na kaagad bago pa, alam mo yung, siguro, I do not know, baka. Hindi, pwede yan, sinasabi mo, kasi katulad yan, merong kinaso si Pangulong Duterte kay Marbil at saka kay, sino ba to? Abalos, yung talunan na, Yun na nga. So, tinan mo nangyari, na-dismiss ka agad. Yung, ano bang kaso yun? Medyo mababaw lang naman yung kaso na yun. Pero na-dismiss ka agad sa... Yung sa anak niya, dismiss agad, di ba? Iba pa yun. Kaya nga, yan baka may dahilan kung bakit siya ang, kasi sure na daw na ng bulong-bulong. Hindi, talagang, sure na talaga yan, banat ba parang kay Torre. Di ba? Marami pa silang pautot, pat-suspense. Pero alam naman natin for a fact na siya talaga yung itatalagang Reward, kasi ito rin, ganun din. May purpose to. Hindi kaya, ayoko sabihin. May naisip ako bigla. Ano yan? Hindi kaya sabi niya, boss, si Torre, PNP chief. Ganda ng reward. Paano naman ako? Actually, ganda na rin naman ng SOJ. Hindi kaya ganon? Department of Justice. Hindi, mas maganda ito. Kasi ito fixed. Nga, Nobody can remove you from this position. Once na... Even after Marcos, Even Marcos, hindi niya na pwede. Kahit siya, pag in-appoint ka dyan, kahit magbago isip ni Marcos, hindi niya na pwede. Alam ko, meron ding isang nag-a-apply na kadikit. Dating justice na kadikit ng presidente, nag-a-apply din Sino yan. yan? Akin yan. Sige, pangalanan na natin. Tago na natin siya sa pangalang si Bersamin. Kopya din yan. Narinig ko lang na gusto rin niya yung posisyon na yan. Kasi katulad ng sinasabi mo... Gusto yan ng mga ng mga lahat. Isa yan sa goal ng mga tao. Ang dami kong kilala nung panahon ni PRRD gusto maging ombudsman Nagpapalakad pa. Sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Kung lumapit kayo. Partner, ito ang nakakatawa. Sinong papalit na may balita lang na yung talo ng senador na paray din ng ngiwi. Mukhang papalit na DOJ Secretary? Hindi. SOJ? Hindi. Special Assistant to the President. Mukhang may malalaglag na kung malalaglag si Lagdameo,
dahil sa pakikialam nila sa sa BARM. Eh baka maglaglagan. Ayun na nga. So, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba sinasabi Hindi, nila... lagdam yung malalaglag. Oh. Ika, ano nila yun eh. Ito na nga. Kaya nga sinasabi nila, yung House of Duterte, sabi nila, nagano daw, scrambling, nasisira. Pero hindi nila alam, ang hindi ninyo alam, sa loob mismo ng House of Friends, nagano rin. Ako, sa tingin ko lang, ano ko lang naman Meron to kasi ding sulutan na nagaganap. may partner. nagbulong din sa akin dyan. Even si BBM tsaka si Tamba. Kasi nagko-contest din yan. Nasabi. Yung buong storya niyan, Sa mga vlog na nasa natin. vlog ko yan Na-explain ko ng maayos doon. Wag dito. Pero isa pang sinabi dito sa interim release, doon sa request, sa interview ni, yung ganda nung interview ni, saan to? Yung Si Alvin. ni Alvin. Mabuti pa to si Alvin, marunong Bro, Alvin mag-interview. ka? Hindi, ang galing ng interview niya eh. Subukan mo si Hindi, pero si Madam. Ang mag-interview? Ang mag-interview, walang may itatanong na matinuyan dyan. Bobo naman. Bubuls eh. O, tamo si Hindi, matalino to si Alvin. Si Alvin, kita mo ang gaganda ng mga tanong niya. Tinanong pa siya tungkol doon sa mga countries which is hindi pwedeng i-discuss. Ang sabi ni Kaufman, even the Philippines, kahit hindi ka member, basta gusto mo, pwede. So, dito mo malalaman talaga kung itong presidente natin, totoo siya sa kanyang pakikipag Pero sinabi din ni Kaufman na malabo sa Pilipinas. Kayo nga. Ayaw na. Kayo nga ang Very naman sila sabi. Very vocal naman ng Pero gobyerno alam ng mo, Pilipinas. nakakatakot yun si Kaufman interviewin, Oo, kasi pagka, I don't want to answer that. Taray. May ganun. Siya one-liner lang siya At sumagot. saka yung pag hindi niya gustong sagutin, kahit anong kulit mo, hindi ka niya sasagutin. Narinig ko na rin yan, interview ng media, yung kulit ng media, yung paulit-ulit. Hindi niya, pinauulit-ulit din niya na hindi niya sasagutin. Sabi nga niya, may mga nagsasabi sa Latin America, may nagsasabi sa Northern Europe, Belgium daw, pero hindi daw talaga doon. Pero may mga kumakalat na na nireject daw si PRRD dito, nireject si PRRD. Totoo ba yun? Ayun, isa rin yan sa sinagot ni VP Sara. Ang sabi ni VP Sara at saka din ni Kaufman, hindi naman sila nag-apply. So bakit i-reject? Madaming alam to. Marami rin alam tong mainstream media na nagbabalita nito. Ayun nga, parang pinalalabas nga nila na dinecline nito. So hopefully, yung mga countries na posibleng puntahan niya, i-decline din. Kasi may mga may mga rumors na isa yan sa agenda ni Bongbong Marcos na nagpunta ng Japan na harangin yan. Tapos eto nga yung Australia. Inaaraw niya sa Japan? Ba't inaaraw sa Japan? Ayun nga, harangin yung kung halimbawa man si Pangulong Duterte ay mapupunta dyan. Pero marami din, yun nga, yung sinasabi nga ni Inday Sara na hindi verified yung email address at saka yung tao, kung konektado ba talaga at meron ba talaga siyang protocol o may kapangyarihan siya na magsalita ng ganun. I-deny yung mga ganitong diplomatic, Para bang si Contis yan? Pwede. Ganun si Conti, nagiging ng spokesperson ng Pilipinas Hindi, alam mo ba, yung si Contis, natawa ako kasi meron ako nakita sa TikTok na, di ba lagi siyang pag ini-introduce, parang assistant prosecutor or something of the ICC. Tapos, nung tinanong kay Kaufman, Hindi naman pala. Ibig sabihin, hindi siya involved sa loob ng ICC. Hindi siya accredited ng kung ano-anong ICC. Pero yung media, paulit-ulit na sinasabi na siya ay part ng ICC. Laging ganun. Prosecution team. O panel. Wala naman palang papel yung animal na yun. Sorry Pero that's the truth. Kawawa naman. I mean, how many more lies ang pinapakain sa atin ng mga mainstream media? Kasi without the mainstream media, yung paulit-ulit nila sinasabi yun And every time they interview that person, sinasabi nila part siya ng ICC, part siya ng ICC, part siya ng ICC. Pero Banat, di ba, you remember, nakarating na sa atin yung istorya ng interim release. Remember?
few weeks bago lumabas sa mainstream media. Alam mo ba, isang vlogger na naglabas kaya lumabas tong interim release na to? Sino? Yung best friend mo. Ay, Nung nilabas niya, doon na nagkalabo-labo. Nalaman ngayon na mayroong interim release. Ganon. Ayun, kaya nagkaroon. Pero- Kaya ngayon, ayan, yung nagka-problema. Kung hindi ako nagkakamali, after the election, alam na natin ito eh. Oo. Tumahimik lang tayo. Hindi natin sinasabi na ibalita na sa ating yung interim release. Naghahanap na lang ng bansa kung saan. Hindi, meron na nga eh. Oo nga, pero hindi lang sinasabi. Ayaw lang sabihin. Pero alam na natin na meron. Hindi tayo nagsalita. Kahit na nasa atin na information, hindi tayo nagsalita. Yung best friend mo, inilabas. Ayun. Nung inilabas, syempre, cramming ngayon yung prosecutor na umingay na sa buong mundo. O, yun na. bida-bida talaga. So, no? ngayon, siguro naman, yung kinukwento ko sa inyo, na good news and bad news, alam nyo na kung bakit may good news and bad news. Ayo. Alam mo, Wag mo nang hindi, alam mo kasi itong bida-bida na to, wala ka talaga eh. Yung alam ba natin na good news and bad news, alam din kaya? Hindi. Kaya lang, kami mga banateros, di kami chismoso. O marami kami mga impormasyon, pero we just keep it to ourselves. Bibigyan lang namin kayo ng mga clue. hanggang clue lang tayo. Oo, at meron pa tayong balita tungkol dyan sa ICC sa gitna ng umiinit na usapan sa International Criminal Court kaugnay ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas ng babala ang kampo ng dating presidente laban sa mga nanghuhula ukol sa isyong ito. Si Anton Nacero magbabalita. Once again, I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue, the matter is a live issue, before the court, and I'm not allowed to litigate it by way of social media. Yan ang tugon ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC sa mga nagtatanong kung bakit biglang kumontra ang prosekusyon sa kahilingang interim release ng dating punong ehekutibo. Binanggit ni Kaufman kamakailan na hindi tinutulan ng prosekusyon ang hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Nauna nang inihain sa ICC ang kahilingan para sa interim release dahil sa mga iniindang karamdaman ng akusado. Si Duterte na 80 taong gulang na ay nangakong ibibigay ang kooperasyon sa ICC habang umiiral ang provisional release. Gayunman, hindi binanggit kung anong bansa ang nag-alok ng maging host country ng dating presidente. Kaya't nagbabala si Atty. Kaufman sa publiko na huwag agad maniwala sa mga nagsasabing may bansa ng tumanggi sa request ni FPRRD. Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court and has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. May komento rin si Kaufman sa mga haka-haka na sa Argentina umano mapupunta ang dating presidente. The same goes, by the way, for the Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remula, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. Nanindigan ng international lawyer na isang live issue ang ICC case at hindi ito pinag-uusapan ng bawat party to the case sa social media. Sa tanong kung papangalanan ba kung aling bansa ang magiging host, ito ang sinabi ni Atty. Kaufman. I anticipate that could be the case in due course, indeed. Mula rito sa Madrid, ako si Anton Nacero, SMNI News, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayan. Kaya mag-antay kayo, antayin natin, ipagdasal natin na sana magkaroon na talaga ng interim release. Kasi ako, naniniwala ako, hanggat hindi nangyayari, kumbaga, hopeful tayo. Pero antayin natin na mangyari, ipagdasal natin na mangyari. Ano pa rin to? Masalimuot ito. Makikita naman natin sa mukha ni Kaufman na medyo poker face pa din siya di ba? Kasi dati, natatandaan niyo yung mga dating mga interview sa kanya, pag sumagot siya, parang may gana Ngayon, medyo nakakaba kasi parang mainit ulit ang ulo niya, di ba?
Oo, kaya wag na muna tayo mag-speculate, wag tayo magpakalat ng fake news. Basta ako, may alam ako. Ano na naman alam Ayoko. mo? Merong sumisita. Basta may alam ako. Ka-text mo ba yung sumisita? Hindi naman. Hindi. Meron akong alam na bulilyaso dahil dun sa isa. Ano natin yan? Ano natin yan? Abangan ninyo ang blind item sa vlog ni Banat May Pai. sinabi si Tatay Digong sa atin nun. Personally, narinig ko yan. Nandun tayo dun sa ano niyan. Nasa siege pa tayo niyan. Pag gumagawa ng pagkakamali ang kalaban ninyo, Don't, disturb them. huwag mong istorbohin. Hayaan mo siyang bumaon. So, timing na lang. Maganda yan. Di ba? Maganda yan. Hayaan mo kasi, alam mo, yung mga nasa paligid, yung mga nag-iisip, mga thinking crowd, nakikita nila yung difference eh. Just keep quiet. Ito, Larry, si attorney si secretary di ba? Iba na ang tingin. Si congressman, Nagkakakilakilan tsaka mayor. Nagkakakilakilan na. Nakita nila yung... At the same time, na-differentiate nila. Iba itong Banateros. Yeah. Tayo talaga, pag pinagkatiwalaan tayo ng information, as much as possible talagang we keep it. Ito magbigay ka dito. Ito, magbalita ka rito. Hindi malalaman ito ganyan niya. Magkaaway itong dalawa. Minsan masarap din naman yung nauuna ka sa balita. Kaya lang, mas maganda pa rin na inilabas na, tapos maganda na, saka mo sabihin na alam mo na yun. Kesa yung nakikipag-unahan ka sa impormasyon, yung tendency na baka masunog ka, mataas pa nga yung mataas pa yung tendency niyan. Hindi ba? Basta, magano lang tayo, abang-abang lang tayo. Medyo tahimik ang ngayon, sagutan ng kampo ni VP Sara at ni Claire Castro. Wala ngayong mga press con at walang mga sagutan ngayon na malulupit. Wala rin masyadong mga balita. Ito lang talaga inaabangan natin, yung impeachment ni VP Sara, yung pag-upo ng 20th Congress. Ako may inaabangan ako sa Senado. Sino kaya magiging ethics committee? Importante yan eh. Alam mo, speaking of that, dapat talaga, itong si Ontiveros, ano yan? hindi nga pala pwedeng dapat to si Ontiveros, Magme-message na naman sa inyo. dapat to si Ontiveros, magpa lie detector test. Di ba? Amunin natin si Rapi Tulfo. Sabi natin si Senator Rapi, di ba mahilig ka naman sa lie detector test? Pwede bang paki-lie detector test itong si Ontiveros? May Wednesday na bukas. Wednesday daw sila magsasampa ng kaso doon sa mga mga akusado. Mga nagpakalat daw yata ng video na. Paano kakalat? Tinake daw niyo yung mga account. Bakit hindi na lang kasi Tahimik lang ako. imbitahan mo na lang. Kasi ngayon, may sagot Imbitahan mo na lang. Hindi, pero sa totoo lang, maganda naman yung ginawa ni Senator Ontiveros na sumagot siya. Kasi gano'n naman talaga dapat Sumagot ka, kung merong paratang sa'yo, sumagot ka. Maganda, may sagot siya, hindi ba? Pero bakit magdidimanda pa siya? Bakit di na lang patawag niya sa Senado? Sa tingin ko, willing naman pumunta yun Mahilig siya magpatawag. Di ba? Magpatawag ka na lang sa Senado. Labas mo yung witness mo. Kung sino mang witness yun. Tapos, pagalitan mo si Bato doon. Tingnan natin. Pinasaringan niya si Bato, ha? Hindi, kaya nga sana to sila Bato, ito sila Bongo, tsaka ito si Robin, kilos-kilos din. Medyo yung mga Pilipino, mga Duterte supporter, nakaabang sa inyo. Kung kayo ba'y magsasampa ng ethics complaint against Ontiveros, pag hindi nyo ginawa yan, medyo magtatampo ilang mga Duterte supporter sa inyo yan. Kasi sabi nga may punto yung isa doon Nung isang dating congressman, sabi niya,
Kung talagang mga Duterte kayo, Duterte ang target nito eh. Itong ginawa niyo yung Tiberos, 2028 ito eh. Issue ito ng 2028. Tina-target si BP Sara Duterte. Alam mo, lagi ko nga sinasabi na collateral Pati sila damage target lang. eh. Ha? Pati sila target eh. Oo. Lumabas yung mga pangalan nila eh, di ba? Oo nga. Kaya nga. Sus, pambira. Oo. Pero yun nga, the fact na, sabi ko nga, no matter how you, kumbaga, labanan ito, kahit paano mo i-explain itong mga bagay na ito, fact is, bumaliktad yung testigo mo. Yung At hindi first time. Kaya nga hinahamon siya ni Atty. Topacio. Hinahamon kita, sabi niya, Risa, magdemanda ka kasi maglalabas ako ng ebidensya. Oy. Yun ang dapat niya idemanda, yung naghahamon. Topacio, naghahamon, Hindi yung hindi naghahamon. Oo. Pero yun na nga, meron kang testigo, bumaliktad. So, ibig sabihin... hindi, bumaliktad talaga eh. Di ba nagsasalita naman yung bata eh. Tama, bumaliktad. Di ibig sabihin, kabalbalan yung... Kasi nanggaling sa testimonya ng batang sinungaling. Yung sinasabi niya, sinungaling tong bata na to. Paano daw? May text. Kahit na may text pa, kahit na sabihin mo pa na... Hindi. Mali. Na siya... Ano mo kay Coach Oli? Madali lang yung mga text-text eh. ano? Yung kunwari magte-text yung ano. Meron bang gano'n? Kunwari. Alimbawa, text si Michael. Tapos, si Michelle pala yun, di ba? Pwede. Pero may mga... Pero nakapangalan, Michael. Hindi, let's assume tama yung pinapakita ni Senator. At saka tanong ko, kung Inglesero ba to? Kasi English yung text eh. English. Kaya nga, let us assume na itong batang ito, mali din yung kinukwento niya ngayon. Let's assume. Ibig sabihin, hindi credible to. Ginamit mo yung ano nito eh. Ginamit mo yung testimonya nito para magkaroon ka ng recommendations eh. Tama. Sa mga kaso kay pastor eh. Di ba? So, May ibig punto, sabihin... may punto. So, ibig sabihin, kahit sino, kahit saan mong pulutin, palpak tong testigo mo na to, at palpak yung testimonya nito. At kung wala yung testimonya nito, wala ka dapat rekomendasyon tungkol sa kaso. Nagawa ang krimen sa plataforma ng Senado. So, hindi po pwedeng tatahimik ang Senado. Kasi doon yun eh. Whether totoo o hindi totoo, doon nagkakalkalan sa Senado. So, Kasi magsalita kayo dyan mga senador. ang sinasabi niya, sinungaling tong bata. Sinungaling naman talaga tong bata eh. Kasi ang sinasabi niya, nagsinungaling ako. Yun nga yung confession niya eh. Nagsinungaling ako eh. Diyan sa Senado eh. Di ba? So sinungaling to. Bakit mo pa patutunayan na sinungaling to? Yun na nga yung sinasabi niya, nagsinungaling ako eh. So what's the point? Di ba? Yun lang po. Yun lang naman ang aking observation. Ang point, takutin. Sila nga daw ang tinatakot. Siya nga nananakot Sila ngayon daw- oo nga. Magdedemanda daw siya. Demanda daw siya, pero sila daw ang hinaharas. Kaya lang, Wednesday daw. Tomorrow. Pupunta sa NBI at magsasampa ng kaso doon sa mga... Bukas. Sino imimit niya doon? Sa NBI? Kasi sabi ni Kati B sa post niya, may bago daw, may nag-resign. Ganon. Naku, ewan ko. Kati B, anong bayang balita mo na yan? Kasi sabi niya, tinanggap daw ang resignation nung direktor. Hindi ko alam, kung totoo Sabi lang ni Kati, nakita ko sa post niya eh. Wala kasi si Kati. Engineera kasi itong babaeng to eh. Ewan ko kung bakit. Iniiwasan yata niya yung for sale na bahay. Bukas, sa next week, di na natin pwede pag-usapan yun. Matagal ng issue yun. Gusto niya bang bibenta yung bahay? Hindi, kasi kailangan natin siya matanong doon eh. Oo, kasi syempre kailangan ng opinion niya ron. Dahil akala ko iniimbestigahan mo eh. partner natin eh. Partner natin yan eh. Tuwing Lunes, Martes, Kala ko kasali. kasama dapat natin yan. Pero may sakit daw, get well soon. Get well soon. Kati B, kung ano man ang sakit mo, baka yung, nakukuba ka na yata. Nakukuba na ang daming alahas eh. Sa sobrang bigat ng mga alahas. Kala ko Nakukuba na. Banat Bay. Anyway, bago tayo magtapos, batiin muna natin ng happy birthday si Master Judea. Happy birthday, Master Judea. Oy, naman yung si Master Judea ba yan? Parang mutant si ano. Parang ito yung sa ano eh. Yung isang pelikula na Hollywood. Si Professor X. Oo, si Professor X.
Oy, Professor Professor X! X. Pero dapat bonggang birthday nito, 50. Bukas daw magpapakain siya. 50? Pero matindi to. 50. Ano ba yun? Silver? Golden. Golden yun. Nag-aahi pa ba to? O talagang ganyan na yan? Hindi, ano yan? Pinagliya sa Mabolo. Happy birthday, Master Judea. Kung nasan ka man. Last birthday mo na yan. Magparamdam ka. Uling birthday mo na yan. Ngayong taon. Next year na ulit yung susunod. Bukas lang papakain yan. Papakain daw siya bukas. Ewan ko kung matutuloy. Take out na lang sa akin. Master Judea, sana mabusog mo kami. Okay. At mabusog mo ang mga kapatid natin dito sa studio. Siguraduhin mo kasya sa lahat, ha? Oo, Baka mamaya isang bucket lang ng KFC yan. Ay, grabe ka. Master Judea, doon ka magpakain. Punta tayo doon sa bahay ni Tatay Digo. Mag-set up tayo. Hindi naman tayo paalisin ng homeowners doon. Pwede. Hindi tayo paalisin ng homeowners. Palagay ko, baka tuloy-tuloy na ulit yung bantayan yan. Alamin natin. Bantayan nyo na hindi mabenta. O paano? Kita-kita po tayo muli mga kabanateros dito lang sa SMNI Pagtama Palakpakan. Pag mali banatan, ako po si Banat Bay. At ako naman po, si Paul Shirley. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.